Yo, what's up mga bossing? Magandang araw po sa inyo. At syempre mga bossing, meron tayong project dito sa ating shop, dito sa ating Bulacan mga bossing, Santa Maria, Bulacan tayo. Isang L300 mga bossing na Euro 4. Ang gagawin natin trabaho mga bossing ay convert ng ating compressor na Denso mga boss. Pakita lang namin sa inyo yung dalawang klase ng compressor ng ating L300 na naka-install mga bossing. Mga boss, ito yung ating isang QS90 na laging sirain. Okay? So, yan yung pinakang nakakabit sa mga halos kalimitan. Depende po kasi sa subcon na gumawa siguro or depende sa hawak nung install ng ating aircon ng Mitsubishi. Pero yung iba po niyan ay talaga naka-built-in na sa makina na dumating sa atin, no? Kasi ulo lang naman ang dumating sa atin ng ating L300. Yung body dito na ginawa sa atin sa Pilipinas yan. Okay, so ito yung isang QS90 na lagi nating nakikita sa L300 at syempre yung isa na piston type Sanden to mga bossing. Ang kapasidad nito 15. Ito isa sa mga maganda na nakita ko na install ng ating L300 mga bossing, no? Pero may mga kahawig kasi to sa mga parang panghala na mga compressor. Piston type to mga boss. Okay, so ang problema, ito yung nakakabit sa kanya dun sa L300 natin na yan, no? Pero syempre, umabot na siya sa hangganan niya dahil nakikita nating problema ng L300 ay yung walang insulation yung ating body, puro lata. Kaya ang nangyayari, nahihirapang makapag-response ng ganong kalamig yung ating aircon at nagkakaroon ng mataas na temperatura ng high side. Tapos sasabayan mo pa ng mataas na setting na thermostat, hindi na lalo mag-automatic yung ating compressor, no? Kaya nadudurog. Pero mas matibay po ito kumpara dito kasi marami na nating encounter dito sa ating mga QS90. Wala pang isang taon, ilang buwan lang ay sira na ang ating compressor. Pero to talagang lumalaban to kasi piston type ang loob nito mga bossing, no? Pero sa ngayon mga bossing, i-convert natin siya ng 17C na Denso naman mga bossing. Okay, dalawa rin naman ang Denso natin mga bossing pagdating sa 10PA na Denso. Isang 15 at isang 17. So yung 15C, pasok na pasok din po sa L300. Yun nga lang, may mga pagkakataon na talagang gustong sumubok ng ating 17C. Kaya lang mga bossing, na ikabit na natin itong 17C, medyo mataas din talaga ang pressure. Ngayon, kung tumataas ang pressure ng ating high side, may mga pagkakataon na bumibigat yung compress ng ating compressor at pwedeng magkaroon din ng konting epekto pagdating sa load ng makina. Kaya nga may mga design ng kada engineer mga bossing na nag-build ng ating sasakyan kung anong mga kapasidad ng compressor ang dinadala at hanggat maaari kung mas magaang sa makina, mas maganda. Kaso yun nga lang, syempre, hindi siya ganun kaganda para sa mga pump ng ating compressor. Kung lakas at speed ang pag-uusapan, hindi sila aabot sa mga piston type, no? Itong mga rotary type. Kaya mabilis mas masira dahil nga pwersado yung ating compressor. Ngayon, itong itatap natin, 17C mga bossing, titingnan natin kung gaano kataas ang magiging high side at kung gaano ba kabigat para sa makina itong ganito kalaking compressor, no? Kasi tuwing lumalaki ang compressor mga bossing, dapat maganda rin yung dadaanan niya. Hindi porke malaki ang isang compressor o malakas ang isang compressor ay lalamig ang ating aircon. Depende po yan doon sa setup ng ating condenser na takapagpalamig ng ating compressor. So lahat po yan kasi nakita na namin kung ano yung mga init meron ang kada compressor, mapa-stock na piston type. So nakita na namin yung high side niyan at saka low side. Ngayon, itong ating conversion na 17C, nakita na rin namin kung gaano kataas ang temperatura. At tinetesting namin kada isang mga bossing kung alin yung ino-offer natin na mas mapapakinabangan ng ating mga kliyente. Hindi, kagaya sinasabi ko, hindi porke malaki ang compressor, malakas ang compressor, ay lalamig na. Okay? So, hirap na sa makina yung iba, tapos mabilis ding masira ang compressor. Kasi pag wala sa tamang setup, sigurado tayo na madudurog yan. Kasi ang trabaho ng compressor mga bossing, mag-pump lang na mag-pump. Walang trabaho yan pagka umikot ang front plate niyan at gumalaw ang piston niyan. Kung gaano kataas ang RPM ng sasakyan, yun ang ibabato niyang compression pag naka-idle. So pag halimbawang masikip yung dadaanan niyan, kulang yung tagas salo ng init ng ating condenser, magkakaroon ng matinding init ang ating katawan, mahihirapang mag-compress ang compressor, mahihirapang magbitbit yung makina dahil dito nakalagay yung belt ng ating compressor
or nung makina. Okay? So, kaya ang nangyayari mga bossing ay mahihirapang mag-pump yung compressor at syempre may konting epekto sa load ng makina. Pero syempre, ang mga may-ari na magpapatunay niyan kung may mga pagbabago ba sa bigat ng makina. Pero syempre malamang meron mga bossing kasi kagaya ng sinasabi ko, dinesign na ng mga magagaling sa atin na nag-build ng ating sasakyan yung mga kapasidad na pwedeng bitbitin ng ating makina, magmula sa amperahe ng alternator, load ng compressor. So alam na nila yan, no? Yun nga lang, syempre pagdating dito sa atin, ano ba ang mga ginagawa para mag-improve ang aircon, isa yan sa mga conversion. Okay, so dito yan nakatap sa ilalim ng ating alternator mga bossing, no? So dyan nakatap yan. At syempre nakagawa na tayo ng bracket nyan. At ang itatap naman natin sa kanya na condenser na tagasalo, malaki na rin ang ilalagay natin mga bossing, no? Kasi kagaya ng sinasabi ko, kailangan yung condenser maayos at saka malaki. So may isa lang akong nakikita rito sa ating pan, no? At i-correct na natin yan. Nagpapagawa tayo ng ating mga housing na hanggat maaari sana mga bossing ay sakop yung ating buong condenser. So isang ganyang kalaki sa kabilang side dito mga bossing. Tapos syempre lalagyan natin yan dito sa isang gilid pa. Ito yung stock mga bossing na pan. Dalawa yan pero isa lang ang condenser. So dalawang condenser na ang itatap natin doon sa ating 17C kasi nga masyadong malakas ang power nun. Pagkakulang ang condenser, kawawa ang compressor. Ito yung isa. Okay, sa condenser naman mga bossing, maraming klase ang condenser. Yung mga nakikita nyo kasi universal yung iba, no? Pero kung gusto nyo mas maganda pa ang condenser, meron pang nabibili na mas mahal na condenser. Yun nga lang, syempre, pag tumataas yung pyesa, ay medyo nahihirapan yung ating kliyente na makaabot doon sa ating presyo. No, magkaiba pa ang presyo ng shop kaysa sa mga supplier. Ito yung sa kanyang condenser mga bossing. Tapos advice lang natin sa ating mga may-ari ng mga kada sasakyan, no? Kasi ang buhay nga ng ating compressor nasa condenser. Ang buhay ng condenser ay nasa pan. So yun ang mga trabaho niyan. Ngayon kung ganito kadami ang ating mga condenser mga bossing, huwag ninyong asahan na lalamig yan sa tanghali. So kaya dapat may maintenance kayo na dapat malinis lagi yung condenser para hindi mahirapang mag-suction yung ating aux fan at makapagpalamig siya dito sa ating condenser dahil yan mag-iinit ng todo pag hindi nakakahigop ng hangin dyan sa mga pagitan ng ating condenser. Okay, so tingnan natin mga bossing yung magiging reading ng 17C 10PA para sa ating dalawang condenser na pinakamalaki nating tinap para lang masolusyonan yung high pressure at update tayo doon sa ating kliyente kung sakali kung gaano kabigat ba ang 17C at kailangan pa bang i-offer sa ating kliyente ang mga 17C mga bossing, no? Kasi na-check na namin nga lahat, medyo mataas ng konti ang high side. At titingnan natin yan dahil eksakto, alas 7 pa lang lampas, matapos kami ng bago alas 12 para yung init ng araw mga bossing, makuha namin at maibilad natin dito sa ating shop, no? Para makuha natin yung eksaktong reading sa tanghali. Hindi kasi pwedeng magkuha ng reading mga bossing pagka umaga at saka gabi, hapon. Kailangan kung gusto nyo makakita ng talagang totoong reading, yung mainit yung klima ng panahon mga bossing, no? O, ayun lang mga boss, update namin kayo kung anong magiging performance nitong ating L300 sa ating 17C. Ito na yung bracket natin mga bossing, no? Makapal na flat bar ang ginamit natin dito para syempre walang vibration yan. Para kayang-kaya nung ating bracket yung ating 17C. Mga bossing, kaya pansinin nyo yung ating mga install ng ating mga L300, no? Yung mga nai-encounter natin na hindi nagpapalit ng condenser, halimbawang eto, magkaiba boss ang setup nitong compressor na ganito sa condenser. Okay na to, Kenneth, pwede mo nakabit to. Magkaiba ang setup ng condenser nitong QS90 at saka ito. Itong isang condenser lang na mahaba, dalawang pan ang magkasama. Etong QS90 mga bossing, dalawang condenser na maliit na magkahiwalay. Okay, kung ganyan yung setup ng inyong compressor, condenser sa compressor na ganyan, no? Tandaan nyo lagi, pag isa lang ang condenser, ito yung mga nakakabit na compressor. Tapos, eto na mga bossing, yung mga na-encounter natin, nag-convert ng compressor, hindi nag-flashing na system, hindi nagpalit ng valve sa dryer, hindi nagpakialam ng condenser, bilang lang sila ng ilang buwan, sira ang compressor, no? Kasi nga,
Ang problema ng ating compressor, yung dinadaanan, yung nagasalo sa compressor o yung tagasalo natin, yung tagatanggal ng heat ng ating compressor. Parang kinukumpara ko ang ating condenser sa ating mga radiator. So pag barado ang radiator, overheat ang makina. Pag masikip ang condenser, high pressure ang compressor. Yan yung mga nagiging dahilan ng pagkasira ng compressor. Kung hindi agad mag-i-stack up, iingay muna or magkakaroon ng leak sa mga dugtungan or sa oil seal. Yan yung mga nagiging problema nila dahil yung init ng katawan ng ating compressor ay sumosobra. Pag sumobrang init, may mga kapasidad lang ang o-ring natin para hawakan yung ganong katinding pressure. Pagka sumobra na siya ron, hindi na niya kaya, syempre bibigay na yung ating o-ring. Okay, so kaya tinitingnan natin kada isang install natin, kaya tayo mayroong mga version 1, version 2, version 3, tinitingnan natin kung ano yung mga magaganda. Sa ating Honda, meron tayong long condenser. Hindi porke naka-long condenser, maayos na yung lamig. No? Kasi kailangan, pag nag-tap kayo ng condenser, maganda rin ng compressor. Pagka maganda ang compressor, taga-sala, filter dryer, taga-control, expansion valve, taga-pagpalamig, si evaporator. No, kailangan niya nasa lahat ng tamang trabaho para at least makahinga ng maganda yung kada pyesa. Hindi sila hirap. Kasi yung iba nangyayari, convert ng compressor, hindi man lang nagpalit ng receiver or hindi naman nag-flashing ng condenser, anong mangyayari doon? Wala. Masisira ulit yung ating compressor. Ito naman, sa naging kaso nitong isang ito, kung ako ang mag-a-analyze, kahit na hindi sabihin ng ating kliyente, overuse ng ating compressor, pangalawa yung dumi ng ating condenser na nakita, isa yun sa naging dahilan kung bakit nabugbog yung ating compressor. Ito naman talaga, kahit na dalawa ang condenser nito, ang nagiging problema naman niya, bumibigay naman yung pinakang balancer na bearing doon at nagkakaroon ng wiggle yung shafting, nagkakasingaw sa oil seal. Kaya pulley, oil seal, shafting, yan ang nagiging problema nitong ating QS90. Ito, hindi to basta-basta magkakaroon ng problema doon. Bibigay na yung loob, pero hindi mo mapapabigay yung ating shafting niyan. O, yun lang mga bossing, share lang namin sa inyo kasi bawat encounter namin sa ating mga kino-convert at mga sasakyan, inaaral din naman namin kahit paano. Wala man kami doon sa pinakamataas na pag-aaral, pero kada experience namin sa kada unit at kada compressor na sinasalpak namin ay nauobserbahan namin kung gaano kaganda ang mga reading. No, kaya nga meron kaming adjustment na mga ginagawa at ang nagiging problema lang naman natin yung budget. Kasi minsan maraming magagandang pyesa tapos hindi naman kaya ng budget ng kliyente. Paano gagawin namin? Gusto man namin na maging matibay, maging maganda, maging malamig. Hindi naman kaya ng kliyente natin yung budget. So kaya pumapasok kami sa mga simple lang at kung ano yung mga kaya ng ating mga kliyente para magkaroon ng magandang improvement ng lamig. Pangalawa mga bossing, walang naniningil ng mura tapos sasabihin mo perfect yung ikakabit niya. Wala pong ganun. Siguro kung meron ganun man, baka isa na lang ang dahilan niya. Pwedeng content na lang niya. Kami po hindi. Pasalamat lang kami dahil nga meron tayong ganitong nagiging sa online, no? Kasi napupuntahan tayo ng kliyente. Pero hindi po content ang ginagawa ko rito. Ito nga po sineshare ko lang doon sa ating mga bawat encounter, doon sa ating mga sasakyan, no? Wala po kaming kumbaga kung bigyan kami ni YouTube, masaya kami. Kung hindi kami bigyan, walang problema sa amin yan. Hindi naman kami kumikita sa YouTube mga bossing Kung sasabihin nyo nakikita kami sa bawat video, pagka mali na po nga yung tugtog na ginamit namin, copyright na kami, wala na kaming kita dyan o wala hindi na kami kikita sa mga ganun, no? So kaya hindi po yung content lang yung ginagawa natin dito. Ito ay parang advertise lang namin, no? Parang advertisement na libre mga bossing, no? Kaya hindi po yun ang nagiging dahilan namin para mag-upload ng ating mga video, no. Kumbaga dahil diyan sa ating mga video na yan napupuntahan tayo ng kliyente. Kaya hangga't maaari hindi ko sirain yung ating tiwala ng mga kliyente. Hindi kami perpekto mga bossing hindi kami perpekto. Maraming magagaling sa amin pero sinisikap namin makaabot doon sa pinakang maayos na trabaho. Dahil araw-araw namin nakakasama ang aircon. Kami ang nakakaalam ng kada reading at kung anong may magandang gawin. Kaya ino-offer natin yan. Okay? Okay lang Abangan natin. Kinakabit na natin yung ating compressor mga bossing. Sana matapos kami na mas maaga para matagal yung obserbasyon namin. Pero maraming gawin. Marami pang gagawin mga bossing. Maraming offer. Lalagyan pa namin to ng insulation, yung ilalim niyan. Pero yung likuran, marami kong advice dun sa ating kliyente. Mga bossing, isa pa.
sabay-sabay na natin ang tent. Malaking epekto rin sa pagpapalamig ng aircon. Kasi pagka patay na ang tent nyo or kaya wala kayong tent, mainit sa loob. Kahit malamig ang aircon mo, pag hindi nakatama sa iyo yung hangin, pag hindi tumatama sa balat mo yung hangin, sigurado ako maiinitan ka. Pero kahit tinatamaan ka ng init ng araw, pero kung may tumatama sa iyo yung hangin na medyo malamig, hindi ka papawisan. Pero ang problema nga lang, hindi ganun kalamig sa loob. Hanggat tumatama sa iyo yung hangin, pwedeng may lamig kang mararamdaman. Pero pag hindi na tumama sa iyo yung hangin, mainit na yan mga bossing. Lalo na tong ating L300. Bakit lahat yan mga bossing lata? Ito, kagaya nito. Oh, mga bossing, flooring. Tingnan nyo kung gaano kainit yan pagka binilid mo sa araw. Kaya ang suggestion namin sa ating kliyente, lagyan to ng rubber, lagyan ng pinolik para hindi naman abala pagka nagkarga ng mga bagahe. Kasi pagka rubber lang, syempre medyo masapnot yan. Kakapit dun sa ating rubber yung mga itutulak mong pangarga, mahihirapan kayong magkarga. So kaya kailangan dyan, lagyan muna ng rubber, lagyan nyo ng pinolik na plywood. Plus, lagyan nyo ng siding, lagyan ng insulation bago ilagay yung siding. Upholstery na gagawa niya mga bossing. Pero isa yan sa mga makakatulong para palamigin mo tong loob na to. Kung tao ang kinakarga mo mga boss kung tao. Okay nito. Wala na yung cover dito. Alam ko yung iba may cover pa yan dyan. May mga butas na yan. Alam ko may nakalagay pang cover dyan dahil yung sa ating L300 meron. Pangalawa meron din dun. Tingnan nyo kung gaano kainit yung ating L300 pag binilad mo sa araw. Tapos pipersahin natin ng high pressure, no? Okay lang, share lang namin sa inyo dahil araw-araw ay may na-encounter tayong L300 sa ating shop. Kumbaga laman na ng L300 yung ating shop araw-araw. Ang isang medyo kalaban lang mga bossing sa conversion ng ating mga compressor, yung belt, dahil ito yung multi-groove natin na belt o yung maraming ipin na belt mga bossing, ay ang hirap niyang sukatin, no? Hindi ka mukha ng mga B-type natin o B-belt na mabilis lang siya. So kailangan kasi rito, wala pa tong adjuster mga bossing, no? Wala pa tong mga adjuster o walang adjuster itong ating belt. Ito yung mga tensioner na hydraulic na siya na yung magko-control or maghihigpit dun sa ating belt. Ayan yung ating denso mga bossing. Kaya yung belt kailangan eksakto. Pagka sobrang luwag mga bossing ay pumapalakpak yung ating belt. So kaya kailangan sakto yung makukuha nating pan belt. Ayun, nakakasana yung compressor natin mga bossing. Yun na lang. Kailangan pala yung fittings. Ayun lang. Mukhang kailangan baguhin yung pinakang suction. Ayun, maya na. Fittings pa. Yun na medyo mabigat. Conversion pa ng fittings natin mga bossing. Mga bossing, na-tap na natin yung ating mga pyesa at meron kaming leak test na ginagawa ngayon. Naglagay kami ng nitrogen mga bossing para makapag-leak test tayo sa ating mga tugtungan at saka mga pyesa na pinagtatatanggal at pinagbabalik mga bossing. At tinanggalan na namin yung cover mga bossing dahil didikitan namin to ng insulation. Okay? So, mas maganda kung mas maganda yung ating pangtanggal ng heat ng ating chassis mga bossing o nung bakal o lata natin dito sa ating ilalim ng ating matting, no? Ayun na lang. Lagay kami ng insulation. Pagka wala ng leak mga bossing, magkakarga na kami ng refrigerant. Ang problema mga boss, umulan. Sana bumalik yung araw para makapag-tasting kami. Anong oras na ba? Para mga launa lampas na mga boss Medyo matagal lang ang conversion mga bossing. Masyadong maraming inaasikaso sa mga bracket, no?
Okay, yun na lang. Leak test at vacuum, tas reload ng refrigerant. Isa sa mga pwedeng makatulong mga bossing, no, sa init ng ating chassis, yung paglagay ng ating insulation. So yan, ididikit yan. Tapos iuhulma lang natin dito sa lagayan ng ating lock ng ating bangko. Tapos ito, iipit na lang to mga bossing. May mga nakikita ako na mga iba na parang ganito, pinapagawa to ng panibago. Yan, na nakaakma rito mga bossing. Hindi ko lang alam kung saan nakakabili ng ganun or saan nagpapasadya. Pero may nakita tayong isang L300 na isang ganitong buo na nakatakip dyan mga bossing. So maganda yung pagkakagawa nila. So, protection talaga para wag umalis yung init dito sa loob ng ating makina. O wag pumasok yung init ng makina rito sa loob. Pero sa ngayon, ang mga gawa lang namin muna, no, dikitan natin ng insulation. Yan, hanggang doon yan mga bossing. Para makatanggal ng init sa ating lata. Eto na mga bossing, eto na yung ating L300. Load na tayo ng refrigerant dito sa ating L300. Naka-on pa tayo ang ating freon. Patayin natin, tingnan natin yung ating reading. Okay, Gis 100 ang high side. Karga lang mga bossing. Karga natin, nasa 1/4 pa lang mga boss. Okay, maraming karga nito dahil malalaki yung condenser natin eh. Gumagana ba yung mga pan? Okay, gumagana naman mga boss. May receiver dryer din naman dito na may glass, kaya pwede nating makita kung gaano kaganda yung galaw ng refrigerant. Okay, karga lang. Eto na yung reading mga bossing. So far so good naman. Napakaganda ng reading ng atin. Nasa benching ko lang yung ating high side, ay low side. High side natin mga bossing 150 lang lampas. Pero syempre umulan, malamig ang klema. So hindi natin siya makikitaan ng eksakto rito. Pero ang maganda rito mga bossing ay hindi natin siya papakuha ngayon. At gusto natin siyang testingin bukas na mga tanghali or bago magtanghali, no? Ibabad natin siya sa medyo arawan. Pero yun talaga medyo maganda lang talaga sa malalakas ang speed na compressor, no? Magaganda talaga ang bomba. Tapos syempre dahil doon sa sabay natin ng mga pan na malalakas at saka malaking condenser, kahit pa paano yung 17C nakakukuha niya yung heat ng ating compressor. Napapalamig niya na maganda. Pero yun nga lang, yung bigat ng ating compressor na 17C, yun ang hindi natin alam kung gaano kabigat para sa ating L300. At mga bossing, tingnan nyo naman yung nakuha ang lamig. 7.6. Okay? So siguro kahit magtanghali, pasok pa rin naman tong ating 7.6 na lamig na nakuha dito sa ating high ace. Pero bukas obserbahan pa natin to, hindi natin to papa-release syempre. Dahil yun naman ang usapan namin sa ating mga kliyente na ginagawa natin hanggat maaari makapag-tasting pa kami ng mainit ang panahon, no? Para sulit talaga yung ating tasting. Thermostat na original mga bossing, gumagana pa naman. Lagay natin na lang sa sa mga ganito mga bossing, huwag kayong magsasagad. Lagay nyo na lang sa mga kalahati o kaya 3/4 lang. Okay, testing lang muna kami mga bossing. Load lang ako ng freon. I-double check na lang natin yung ating karga. Pero based dun sa grams natin, good naman na siya. Kumarga siya dito ngayon ng nasa 1 kilo. Pero tingnan natin kung kulang pa dun sa ating glass. Mga bossing, very good na tong ating L300. Bukas na lang ang final natin. Pero nagmumoist na mga bossing. Okay, pero syempre malamig ang panahon. Hindi pwedeng ipagyabang. Okay mga bossing, so bukas siguro alas 8 baka nakasikat na yung araw natin dito. So tutok naman tayo sa araw, yun yung gusto natin sa ating mga shop. Lahat ng pwesto natin ay talagang tinatamaan ng araw, kaya nakakapag-tasting tayo na maganda, no? O kaya bukas ng umaga patunayan natin to sa tanghali, no? Sa meron siyang mainit na kalaban. Pero sa ngayon syempre nagmumoist yung mga salamin dahil malamig ang panahon. Okay, very good.